Ano yung mga pinaka-common na cancer sa Pilipinas? Natatakot ka bang magkaroon ng cancer? Dapat mong malaman kung ano-ano ang mga pinakakaraniwang uri nito sa Pilipinas. Maraming Pilipino ang naniniwala na ang cancer ay namamana lang. Wala silang dapat ipag-alala. Pero ang totoo, maraming uri ng cancer ang maaaring walang sintomas sa umpisa. At hindi lahat na nagkakaroon nito ay may family history. Ang nakakatakot sa cancer, madalas itong natutuklasan kapag advanced stage na. Ayon sa mga health experts, habang mas maagang nadidetect ang cancer, mas mataas ang posibilidad na maging mas epektibo ang paggamot. Kaya mahalagang malaman ang mga karaniwang uri ng cancer at ang mga warning signs nito. Ganito kasi yan, ayon sa mga health experts, ito ang ilan sa mga pinaka-common na cancer sa Pilipinas. Number 1, breast cancer. Ito ang isa sa pinakakaraniwang cancer sa mga kababaihan. Isa sa mga maaaring senyales ay bukol sa suso, pagbabago sa hugis ng suso, o paglabas ng likido sa utong. Number 2, lung cancer. Mas mataas ang panganib sa mga naninigarilyo, pero maaari rin itong mangyari sa mga hindi naninigarilyo. Maaari magkaroon ng matagal na ubo, pag-ubo ng dugo, o hirap sa paghinga. Number 3, colorectal cancer. Nakakaapekto ito sa colon o rectum. Maaari magdulot ng pagbabago sa pagdumi, dugo sa dumi, o hindi may paliwanag na pagbaba ng timbang. Number 4, liver cancer. Mas mataas ang panganib sa mga may chronic hepatitis o cirrhosis. Maaaring makaranas ng pananakit sa kanang itaas na bahagi ng tiyan, paninilaw ng balat o mata, at pagbaba ng timbang. Number 5, cervical cancer. Isa ito sa mga pinakakaraniwang cancer sa kababaihan. Maaari magkaroon ng abnormal na pagdurugo, pananakit habang nakikipagtalik, o kakaibang discharge. Mahalagang tandaan na ang mga simptomas na ito ay hindi automatikong nangahulugang cancer. Pero kung hindi nawawala o paulit-ulit ang mga ito, mas mabuting magpatingin na sa doktor. Mga practical tips. Ito yung mapapayo ko. Number 1, huwag baliwalain ang mga simptomas na hindi nawawala. Number 2, magpa-regular check-up at sumailalim sa mga screening na naaangkop sa iyong edad at risk factors. Number 3, itigil ang paninigarilyo kung naninigarilyo ka at lumayo sa secondhand smoke at mga mabahong chemicals. Number 4, kumain ng mas maraming prutas at gulay kasi may mga phytochemicals itong panlaban sa cancer. Number 5, panatilihin ang tamang timbang at regular na mag-ehersisyo, magpaaraw at uminom ng tamang dami ng tubig. Number 6, mag-undergo ng gut and liver reset 2 to 3 times a year, lalo na kung may mga simptomas ka na o nararamdaman. Ang paglilinis at pagpapalakas ng bituka at atay ang pangunahing hakbang para sa mas malakas na immune system laban sa anumang uri ng seryosong sakit. Ayon sa mga pag-aaral, maraming uri ng cancer ang mas madaling magamot kapag natuklasan ng maaga. Hindi lahat ng bukol ay cancer, hindi lahat ng ubo ay lung cancer, at hindi lahat ng pananakit ng tiyan ay colorectal o liver cancer. Pero kung may simptomas kang hindi nawawala o lumalala, huwag manghula. Mas mabuting magpasuri habang maaga pa. May kakilala ka ba na health conscious din at gustong maiwasan ang mga klase ng cancer na ito? I-share mo itong video sa kanila. Gusto mo bang matuto paano gumaling sa natural na paraan? Attend our free online health seminar. Click the button below to register.